Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po, unang araw ng buwan ng Mayo ay tinilaga para sa araw ng pagtataguyod ng manggagawa at ang ating patrong si San Jose bilang manggagawa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauluran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, dalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likahin ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat ang araw na ito ay sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin.
Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Pakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Tatayo na po ang lahat. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, bagamat tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayong araw na ito din ang pagsisimula ng ating Flores de Mayo. No? Kaya naririto na sa ating harapan ang imahin na gagamitin para sa pag-aalay ng mga bulaklak, no, sa mga batang titipunin mamaya. Kaya kung sinong gustong mag-sponsor ng bulaklak at pamerienda para sa mga bata na ikakatikais, ay punta lang po kayo sa opisina. No? At ngayon ay sa pandaigdigang pagdiriwang, no, Labor Day, araw ng mga manggagawa, na itinatalaga ang araw na ito para sa lahat ng manggagawa na sila po ay parangalan, sila ay bigyan ng pansin, sila ay pasalamatan sa kanila pong paggawa o pagtatrabaho. At ang simbahan naman ay ibinigay si San Jose bilang patron ng lahat ng manggagawa.
Kaya nga sabi sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay napakahusay kahit na siya ay anak lamang ng isang karpintero. Minamaliit, pero hindi ito naging hadlang kay Jesus para makagawa siya ng hindi kayang gawin ng iba. Yung na dito ay patuloy na kini-question si Jesus kung kaya nahirapan silang tanggapin at kilalanin siya. Pero maganda ang mapagnilayan natin na sa lahat po ng mga nagtatrabaho, meron pa ba dito? Sa lahat ng mga nagtatrabaho, sa lahat ng manggagawa, deserve ninyo ang magpahinga. Sa mga hindi nagtatrabaho, tama na ang pahinga. Masyado nang matagal, di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng issue ngayon tungkol sa mga ayuda, tungkol sa mga 4Ps. Hindi tayo ano ba tayo dyan? Against, sa pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan, pero baka ang mga 4Ps at mga ayuda ay parang lalong tinatanggalan ng dangal ang isang tao. Kasi sa unang pagbasa, ibinili ng Diyos, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay, matapos siyang gumawa, ibinilin sa tao ang pangangalaga na ibig sabihin, magtrabaho ka, gumawa ka, at pagkatapos niyan, magpahinga ka. Kaya lang ngayon parang, di ba, minsan ginagamit natin na dala ng kahirapan, walang magpapahinga. Lunes at kahit linggo, magtatrabaho. At yung kala mo maganda, May 1, Labor Day. Wala dapat magtatrabaho, pero may magtatrabaho. Kasi nga, sasabihin natin na, double pay ngayon, holiday. Pero kung sa isang banda, titingnan mo, hindi ba pang-aalipin naman yan para sa mga manggagawa na pinagtatrabaho pa na dapat pinagpapahinga. Pero yun nga lang, seemingly, may kita tayo sa araw na ito. Yan lang yung mga business-minded, sayang ang araw na ito. Huwag kayong mapapahinga kasi maraming tao ang darating. Holiday. Maraming pupunta sa mall, maraming pupunta sa pasyalan. Kaya yung iba, imbis na pinagpapahinga, pinagtatrabaho. Pero tandaan niyo po, kasi ako din naman, naranasan ko po magtrabaho ng 10 taon. Meron din kasi namang yung sense of fulfillment na pag nagtrabaho ka, kikita ka, yung bang kada kinsenas katapusan, makikita mo yung pinaghirapan mo. Di ba, mahahawakan mo, tapos mabibili mo kung anong gusto mong kainin, kung anong gusto mo na mga bagay sa mundong ito. Kasi deserve mo naman dahil nagtrabaho ka. Kahit anong trabaho. Sana po, katulad ng dito na binabanggit sa Ebanghelyo, sana po mabigyan nyo rin ng dangal ang inyong pagtatrabaho. Wala ito sa kung ano ang posisyon o kung ano ang titulo. Ngayon kasi, para bang pag sinabing, alam niyo minsan nasa mindset lang talaga Kasi sabi, karpintero lang. Di ba sa mayayaman, ano ang karpintero? Di ba artist? Anong problema? Kung karpintero ang tatay mo, hindi siya karpintero lang. Artist ang tatay mo. Di ba? May exhibit pa nga ang mga yan Kaya lang, dahil nga sa pagtingin natin, binababaan natin ang dangal ng isang tao, imbis na iangat mo, kaya yung iba tuloy na mga bata na de-develop sa utak nila ay mahirap lang. Pero hindi naman pala Pero kahit anong posisyon mo, pinakahahangaan mang posisyon yan, pero kung hindi ka gumagawa ng mabuti at hindi mo ginagawa ng tama ang iyong pagtatrabaho, walang dangal at walang dapat na ipagmalaki. Kahit nakakurbata,
kahit nakabarong ka pa. Kaya nawa, no, sa araw na ito, nawa pagnilayan din natin ng mabuti. No? Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay sa mga ayu-ayuda lamang. Maganda po no, na may mga programa para sa mga manggagawa, para sa mga mahihirap, kuno. No? Pero, di ba mas magandang programa kung ang bibigay mong ayuda, magtrabaho sila, makapagtrabaho sila. Hindi yung buwan-buwan na lang ay no, aasa na may ayuda. Kayo po na may mga senior dito, trabaho kayo, kaya deserve niyo yung pension. Buwan-buwan, kulang, maliit nga yan kumpara sa inyong naiambag sa gobyerno eh. Di ba? Deserve niyo yan. Pension ang tawag doon. Pero sa mga hindi nagtrabaho, yan, ayuda ang tawag dyan. Pero, di ba, pwede mong tulungan sa mga handang magpagod at kumilos o gusto mo ng tulong, itong puhunan, ipuhunan mo. Hindi yung kada bigay, wala na. Ngayon nga, kahit yung ayuda, inaisasanla na eh. Kasi ginagawa nating tamad. At alam nyo, kasalanan sa Diyos ang maging tamad. Ang piliin mong maging tamad. Kasalanan yan. Kasi yung iba naghihirap no, para sa kanilang kinabukasan, tapos ibibigay lang para sa mga ayaw kumilos. So, sana po no, sa tulong ni San Jose, ulitin ko po, anuman ang trabaho natin, sikapin natin, ikarangal din tayo. At hindi hadlang ang kung anong uri ng trabaho na sa tingin ng komunidad mababa na para ikaw ay maging matagumpay, para ikaw ay maging mahusay at mabuting tao. Amen? Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan na ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalukpitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat
espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang San Jose manggagawa, nilob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Carlo at Manolito na iyong tinawag mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.